teorya, hindi po ito teorya, backed up by jurisprudence po ito. Kasi siguro po, hindi sa pagyayabang, ang pagkakaiba ko po dito, ay pinag-aralan ko po yung US Constitution at ako po ay nag-bar exam din ng US Constitution. Opo. Nag-bar exam po ako sa New York, kaya medyo kabisado ko po ito ng kaunti. At nagtuturo din po ako ng constitutional law. Yung huli kong tinuruan nga ay dyan po sa New Era College of Law. Opo. So, ibig ko po sabihin, all pending matters shall terminate upon the expiration of one Congress. So Kailangan pati po yung kapangyarihan ng prosecutors, pati yung kapangyarihan ng 19th Congress, tapos na pala yun. Tapos na po yun. Kaya kahit po yung Bill Clinton case, yung Trump case, nag-reappoint po sila ng bagong mga prosecutors. Subalit nag-carry over sila sa US Senate kasi nga doon sa mga pinaliwanag ko kanina. Dalawa lang po ang na-impeach pa sa US Senate, si President Andrew Jackson at si President Bill Clinton. Although na-filean din ang case si President Trump. Sa lahat-lahat po ay kasama yung mga judges sa US ay 11 pa lang po lahat yan. Simula po noong 1789 US Constitution. May mga inibigay na halimbawa sa isang proper court anya, halimbawa, ikaw ay may kaso, nag-resign yung judge, o kaya naman halimbawa, nawala yung judge, nag-retire yung judge, mapapalitan lang anya yung judge, pero yung kaso mo, nakadakit lang, nakaandun lang. Tama po yun. Opo. Tama po yun. Kasi may jurisdiction na binigay ang batas para doon sa husgadong yun. Ayun. Ang jurisdiction na binigay ng saligang batas natin ay yung impeachment court para doon po sa kongreso yun. Yung kongreso ng 19th Congress ang nag-file at yung senado ng 19th Congress ang impeachment court. Opo. So, wala po karapatan ang 19th Congress na ipasa po ito sa 20th Congress. Ang nagbibigay po ng jurisdiction ay ang batas o ang saligang batas. Ano po ang magpiprevent sa 19th Congress na ipasa ito sa 21st Congress o sa 22nd Congress, kung ganun po ang logic ng kanilang pag-iisip. So, patay na po yan. It automatically dies. Kaya po yung term ko po kahapon, functional dismissal. Wala kaming gagawin, wala nang gagawin ng respondent, patay po yung kaso. So sa June 30 po, Sentol, wala tayong inaasahan na magkakaroon pa ng mainitang balitaktakan at magkakaroon ng botohan. Baka kung merong mga abogado tikong panilya na magsalita ng gaya. Tignan niyo po, pag kami ay nag-expire na sa June 30, kasama po ako at yung mga ilang kasama ko, wala naman po kailangan motion pa kami i-file na kami ay magte-terminate na ng trabaho. Wala kaming kailangan ng resolusyon na si Senator ganito ay nagpaalam na. Wala na, automatic na po yun. There is a constitutional clock. There is a constitutional deadline. The congressional acts, pending business, automatically lapses and dies within the same Congress. Lahat po ng final ko na hindi natapos, yung talampas ng Pilipinas Oil Corporation, yung talampas ng Pilipinas Development Authority, yung ROTC bill na hindi matapos, yung Department of Water Resources Management, Department of Disaster Management, tapos na po yun. Pagpasok ng 20th Congress, it has to be refiled. Back to zero po ito. Opo. So, yun ang pinakamalinaw na sagot na narinig natin Kuya Benny, no? Wala pong pagkakaiba sa programa nyo, pagkatapos kayo ng alas 6, tapos na po yan, may programa ng bagong papasok. Hindi nyo pwede ka pa pera kung ipa-extend ng producer na kayo uli. Tapos na po yan, may bagong programa. So, Bukas na uli kayo. natin is the producer. So, yun pala ang malinaw, ano? Hindi, talagang ngayon, ang nakikita natin, June 11, yung critical na sitwasyon, yung sa June 11. Pero, Tama po kayo, sir, pero may question din ako dyan.